ikaw ay mabuti, ikaw ang Diyos ng lahat ng ethics, ikaw ang Diyos ng maging ng pagtatalik, ikaw ang nag-imbento nito, ikaw ang gumawa nito. Kaya tulungan niyo po kami sa mga pag-aaralan namin ngayon na makita namin na ito ang sinasabi ng salita niyo, kung ano yung mga kasalanan na labas dito, ano yung tama na nasa loob ng disenyo nito. Tulungan niyo po kami dahil nabubuhay kami dito sa isang mundo kung saan hindi ginagalang yung utos mo sa usapin ng sexualidad, ganun din sa mga sarili namin puso. Tulungan niyo po kami at gabayan niyo kami. Lalo na po sa mga personal naming mga pinaniniwalaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Ayan, so good evening po ulit. So yung study natin ngayon ay ethics regarding sa sexual sins. Actually, part 1 lang to. May mga susunod pa tayo na mga pag-uusapan. Ang pinaka-basic na target natin na i-discuss ano yung marriage, ano yung sex. So, yung umiikot dun sa topic na yon, ano yung marriage, para saan yung marital sex, ano yung mga sexual sins, especially outside marriage. Pero, isa lang yung ma-focusan natin ngayon sa sexual sins. Ang ma-focus natin sa sexual sins ngayon ay yung fornication. Pero sa mga susunod, yung sa part 2, doon tayo mag-focus, sin number 2 and following, doon sa iba't ibang mga kasalanan sa pag-usapin ng sexual sins in relation sa marriage. So unahin sa part 2 yung adultery, tapos incest, polygamy, unequal yoking, saka divorce. So yan, pag-uusapan yan next sa part 2 of 2 nitong study natin. So yung ginagamit din nating material dito ay from the seminary. Ginagamit namin ito doon sa Grace Ministerial Academy na tinuturo ni Pastor Noel Espinosa. So credits ito kay Pastor Noel dahil yung pinaka-material, main material ay galing sa kanya. So ito naman na magsisimula tayo ngayon sa usapin sa study na to tungkol dun sa mga current challenges, mga kinakaharap natin ngayon ng mga hamon sa usapin ng marriage saka sa usapin ng sex. Isa sa mga matatanong natin is, yung marriage ba at yung sex, they still go together as a moral obligation? Sa panahon ba natin ngayon, iisa pa ba to bilang moral na obligasyon? Inaasahan pa ba sa mga tao sa 2023 na magkasama ito, na talagang dito sa loob ng marriage ginagawa yung sexual acts? So may iba't iba mga hamon para sa current na situation natin ngayon. So yung unang hamon na kinakaharap natin is yung marriage bilang prerequisite para sa sexual relationships ay ngayon widely discarded na. So what we mean by this is that iniisip ng marami ngayon na hindi na naman kailangan yung kasal para magkaroon ng sexual relationships. Kaya yung kailangan may singsing ka muna, kailangan kasal ka muna bago magkaroon ng mga sexual acts, hindi na ngayon masyadong pinaniniwalaan. Di ba? Kaya marami ay nagli-live-in. So yun ay cohabitation. Naninirahan na sa isang bahay nang hindi naman sila kinakasal. So dun sa usapin na yun, talamak na yun. Naalala ko 2017, hindi ko na sinama dito sa material natin, pero tumatak sa isip ko dahil ginamit ko siyang illustration sa isang teaching din sa ARBC na sabi ni, sino ba yung artista na yun? May isang artista, around 20-something lang siya noon. Sabi niya, tinatanong kung magka-live-in na sila ng boyfriend niya. Tapos ang sinabi niya ay, come on guys, it's already 2017.
Yan, si Nadine Lustre. Thank you, Sol. Ayan. Naalala ko lang yung mukha eh. Hindi ko alala yung pangalan eh. Si Nadine Lustre. So, isipin nyo, ilang taon prior yon? 6 years. 6 years prior yon. 2017 yon. Pero ganun na yung ganun na yung opinion ng marami. Sabi niya pa nga, may mas bata pa daw sa kanya. Sabi niya, may mga mas bata pa sa akin na ganito na nagli-live na. So, come on guys, it's already 2000, year 2000. So, iniisip nila na yung marriage bilang prerequisite ng sexual relations ay hindi necessary. Iniisip na, hindi naman kailangan yan. Ang maririnig nyo pa, karamihan ay papel lang naman yan. So, dinidiscard na yung necessity ng marriage. Pangalawa, na challenge ay yung viability ng marriage institution in itself, yung institution mismo ng pagkakasal. It is seriously doubted. Iniisip nila, hindi yung pag-aasawa, hindi na naman kailangan yan. Kaya couple na lang, partner na lang ang tawagan ngayon. Sino yung partner mo? Hindi ang tanong ay sino yung asawa mo. Kasi sa West, ito, ano pa ito outdated ito na figures. Pero, ibig sabihin lang nito, mas marami na ngayon. Kasi nung around 2008 and prior, na 50% yung divorce rate sa West. So, ang dami nagpapakasal. Tapos, nauwi lang naman sa divorce. So, 50%. Kaya ang iniisip nila, wag na magpakasal. Hindi naman kailangan yan. Kita mo, yung mga nagpapakasal, 50% is naghihiwalay din naman, nagdidiborsyo din naman. So, hindi na nasiseryoso yung necessity ng marriage. Ganon din, yung unmarried couples, hindi magka-cohabitation, sila na mga live-in, sila pa. Okay naman sila. Okay pagsasama nila. Ganun ang common na narrative na naririnig natin, di ba? Bakit yung mga mag-asawa, ganito naman sila. Pangit yung relationship nila. Pero yung mga nagli-live-in, isa sa mga, hindi ako nanonood talaga ng mga mga vlogger, pero narinig ko sa sa preaching yata nila Pastor Erdy before, or si Deacon Marlon, or nakalimutan ko na kung sino, pero nabanggit doon na sinusuportahan yung mga vlogger na magka-live-in. So, pinapakita nila na kami, live-in kami, hindi kami kasal. Okay naman ang relationship namin. So, parang nagkakaroon doon ng encouragement, nagkakaroon doon ng portrayal na kita nyo, para mag-work ang isang relasyon, hindi nyo kailangan magpakasal. Live-in, cohabitation, is okay naman. Kaya, yung marriage institution, napagdududahan na. Yun yung ilang mga reasons. Ano pa kung bakit nagkakaroon ng challenge sa moral obligation ng marriage at sex? Pangatlo, sobrang dami ng sexual stimuli na naging pervasive at influence nito sa modern society. Sobrang dami na ng mga access to sexual images, sexual materials na hindi mo na kailangan ng marriage para ma-fulfill yung mga sexual needs. Yan yung sexual stimuli na meron na tayo na talamak sa modern society. So, napakadali na i-access, marami mga downloadable, even ngayon sa time natin, ano ka lang, mag-Facebook ka lang, marami ka nang pwedeng makita ng mga sexual stimuli, mag-a-arouse ng sexual side natin. Yung wonder ng modern technology has guaranteed safe sex. Trend of STDs. Ayan. So, ito ay both
privately at ganun din with a partner na marami ang kaya maging sa mga public schools, even I think sa mga private schools, nagkakaroon na ng sex education at yung essence ng sex education, ang punterya at ang focus ay hindi sabihin na marriage before sex, kung hindi ang tinuturo ay basta wag lang kayong mabuntis. Yun ang thrust ng sex education. Karamihan na ang pinaka-iniisip na problem ay mabuntis. Hindi nila nakikitang problem yung outside marriage na sexual act. So, maging sa mga ganong sa time natin, pinopropagate na okay lang yan basta hindi mabuntis. Okay lang yan basta hindi makabuntis. Ganun yung talamak na tinatawag na safe sex. Yun yung talamak basta hindi kayo magkaroon ng sexual disease. Hindi kayo magkaroon ng STD, hindi kayo magkaroon ng AIDS. Okay lang yan. So, ganun yung pinapropagate na mga ideas sa atin ngayon. Tapos, sa Philippines, I believe hindi lang sa Philippines, yung macho society kung saan sexual promiscuity is uploaded. Kapag guwapito ka, pag marami kang babae, malakas ka, malakas ang appeal mo, ibang klase ka, kapag marami kang girlfriend, marami kang babae, o kaya naman yung mga babae, maraming mga lalaki, ano yan, ang pinapalakpakan ngayon, o nakailan ka na, ganyan yung tinuturo. Yan yung mga napopropagate na influences at sexual stimuli sa panahon natin ngayon. So, kaya ngayon, napakalaking challenge talaga na pag-isipan at malaking tanong na do marriage and sex really still go together as a moral obligation? Kaya ito yung sinabi ni Pastor Noel. Sabi ni Pastor Noel, sabi niya, sex is an essential element of marriage and a powerful temptation outside of marriage. Ang pakipagtalik ay kailangan yan. Mabuti na elemento sa loob ng pag-aasawa, pero napakalakas na tukso sa labas ng pag-aasawa. Kaya ito yung tatalakayin natin sa usapin na ito. I-share ko na lang dito sa screen. Ito yung material. Ayan, basahin ko yung kay Tom Eisenman. Okay. Si Tom Eisenman. Nandito pala yan sa... Okay. Nakalimutan ko. Dito pala yan sa presentation. Si Tom Eisenman. Sabi niya, sex has enormous power. It is power to create and sustain community. Power to live and love. Power to know another deeply. Power to express the image of God. It is both a gift and a profound blessing from the Lord of love. Magandang paglikha ito. Diyos yung may gawa nito. Ang dami niyang mga kabutihan. Pero, sabi niya, if perverted, sex is a power that destroys. Kapag tinwist, kapag mali, it has the power to destroy. It holds men captive, bihag, turns quickly to an obsession, kinaadikan, burns with lust. It demeans human beings, reducing them to things to be used, abused, and discarded. Ituloy natin. Sabi niya, held in its bondage, yun yung perverted, held in its bondage, otherwise, reasonable men will lie to themselves and to others, turn their hearts and minds away from God, leave their wives and children they love,
and choose to live in tension, guilt, and shame, all for the promise of tasting again the brief, pulsing current of its seductive pleasure. Ganito yung nangyayari sa sa gaano kalakas yung perverted sexuality. Na kapag nabihag ka nito, sabi niya, kahit yung mga rasonableng mga tao, they are very reasonable in many aspects of life. Rasonable sila sa trabaho, rasonable sa pamilya, rasonable kausap. If held in its bondage, magsisinungaling sila sa sarili, magsisinungaling sa kapwa, hindi na nila iisipin ng Diyos. Iiwanan nila ang pamilya nila, pipiliin nila na mabuhay doon sa isang klase ng lifestyle na puno ng tension, guilt, and shame para lang matikman yung brief na seductive pleasure na yun. Kaya ang daming nawawasak ng mga families, either directly or indirectly. So yan yung sinabi ni Tom Eisenman. Very good observation yung nakita niya. So may mga extremes tayo na kailangang iwasan. Dalawa yung extreme na iiwasan natin. Una, yung sexual libertinism. Ang ibig sabihin ng sexual libertinism is a kind of attitude that is free for all. Na yung sex ay parang normal lang kahit sino, kahit saan. As an activity or as a conversation. Na mapapansin nyo dyan, pag binasa natin Ephesians chapter 5, verse 3 to 4, wag tayo mamuhay katulad ng pamumuhay ng mundo, maging sa mga pananalita natin. Maging yung mga conversations natin. Activity, of course, yun yung mismong act, sexual acts, kahit sino, mga first, anong tawag doon? One night stand, ano yung mga movie title, mga friendship sex, mga ganyan, o casual sex, ganyan, or even conversational. Nagpa-flirt conversationally, pero ganun din, may mga sexual innuendos. So, yun yung sexual libertinism. Talagang walang okay lang, na parang normal lang siya, na walang proper context na pag-usapan. Pero, on the other hand, extreme din na kailangang iwasan is yung sexual tabooism. Yung taboo, ibig sabihin, parang talagang hindi kailangan pag-usapan, huwag pag-uusapan. Ito naman yung repulsive avoidance ng kahit anong discussion sa sexual issues. It is prudery. So, dalawa extreme ito. Sa isang banda, pinag-uusapan labas sa usapin ng marriage, pinag-uusapan at may lifestyle na kahit sino na lang. Pero sa kabilang banda, isa namang klase ng attitude na ayaw pag-usapan. Na talagang tahimik. Talagang hindi na pagdidiskusyonan. Hindi na pagdidiskusyonan in the family, hindi na pagdidiskusyonan ng sex sa church, hindi na pagdidiskusyonan ng mag-asawa, hindi na pagdidiskusyonan ng mga married. So, yan yung dalawa extremes na i-avoid natin. All the while, of course, hindi natin ito kahit saan na lang, bigla-bigla na lang pinag-uusapan and jokingly with innuendos. Pero on the other hand, hindi naman ito tabu na walang proper time na mapag-usapan ito. So, ayun yung dalawang extremes na kailangan na i-avoid. Ngayon, pupunta tayo, syempre disagree tayo dito na sa mga nabanggit kanina. We believe that marriage and sex still go together as a moral obligation. Pero babalikan natin yung ano nga ba, what is marital sex for? Para saan yun? Bakit kailangan yun? Oops. Okay. Una, pag-usapan muna natin yung what is marriage. Ano yung marriage? Yung marriage ay, sabi sa Confession of Faith, it is to be between one man and woman
at hindi lawful for any man to have more than one wife, or for any woman to have more than one husband, one at the same time. So mula pa lang sa creation, ginawa na ng Panginoon yan sa Genesis 2:18-25, nilikha ng Diyos si Adam, si Eve mula kay Adam, mula sa kanyang rib. At nag-comment si Moses sa Genesis chapter 2. Sabi niya, therefore, a man and a woman sa kanilang pag-aasawa, they will leave their father and their mother, and they shall become one flesh. So, alam natin na yung binigay ni God si Eve kay Adam, yun ay marriage dahil sa comment ni Moses. At itong marriage na ito, una, ito ay isang permanent bond. Permanente ito. It is a lifetime relationship. Sabi dun sa Genesis, iiwanan yung nanay at tatay. Kasi ang unang relationship ay yung in terms ng authority, in terms ng closeness, ang magulang sa kanilang mga anak. Pero, pag kinasal na, nag-asawa na, they will, ang sinabi ng scripture, yung man and woman, they will cleave to one another. Yung word na ginamit dun sa Genesis, it talks about the strongest term in Hebrew, conveying the idea of togetherness. Parang kung paano magkadikit yung balat sa yung mga buto, talagang magkasama sa ganun. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 19:6, what God has joined together, let no man separate. Pinag-uusapan doon ay marriage. Sila na pinagsama, may permanent bond, huwag paghiwalayin. At ganun din, sa loob ng marriage ay merong sexual union. Yung sexual union, na sinabi, they will be one flesh. Ang sinabi rin sa earlier Genesis na they were naked and not ashamed. Hubad sila pero hindi sila nahihiya sa isa't isa. Nung sinabing one flesh na sila, pinapakita nun yung intimacy, unity ng mag-asawa. At naalala nyo nung nagkasala na si Adam and Eve sa Genesis 3:7, they realized that they were naked. Yun nagkaroon na ng corruption, nagkaroon na ng hindi dapat sila nahihiya sa isa't isa, may full communion sila, may full unity sila, may full intimacy sila, pero nagkaroon na-break na. Na-realize sila na they were naked, nahiya na sila sa isa't isa kahit mag-asawa sila. Tapos, very exclusive ito na relation, yung marriage. Kasi sinabi doon, the two shall become one flesh. Dalawa talaga sila, pero upon the covenant of marriage, magiging isa na sila. This is a kind of relationship that is unshared outside the pair. Kaya, yung sexual relationship, it is not for more than two. And it is not for less than two. Ganda nung observation dito ni Pastor Noel nung sinabi sa Genesis na the two shall become one flesh. Ibig sabihin, yung nung nilikha ng Diyos yung sex, hindi ito para sa higit sa dalawa. Para lang to sa dalawa. Dalawang tao lang. Para sa kanila lang to. Wala nang pangatlo, pang-apat, hindi. Ang original design ng Diyos, iisang asawa, kayong dalawa lang. And another very insightful observation ni Pastor Noel is, yung sex ay hindi rin pang isa. Dito pumapasok na sinful din kung magkakaroon ng pagsusulo sexually. Yan yung tinatawag na masturbation. Yan yung tinatawag na mag-isa ka lang. Yung sinasabi nila, pag nanood ka naman ng mga sexually explicit na mga palabas, mga pornography, okay lang naman yun. Wala ka naman nasasaktan na tao. Ang design ng Diyos, para to sa dalawa. Hindi mag-isa ka lang. Yan yung magandang observation ni Pastor Noel sa usapin ng marriage. Now, pag-usapan naman natin yung marriage, marital sex. Ito na. Sa Confession of Faith, 25.2,
Yung binanggit natin kanina, 25.1. 25.2, sabi ng ating confession, God instituted marriage for the mutual help, pagtutulungan of husband and wife, for the increase of mankind in accordance with His laws, and for the prevention of immorality. Ayan, napaka-summarize form na. Kaya within marriage, sa loob ng pag-asawa, ang sex pala ay kailangang makita bilang, number 1, it is a gift, regalo. Isa itong present. Ang pagtatalik ay isang kaloob. Pangalawa, within marriage, ang pagtatalik ay isang karapatan. So, karapatan ito. Karapatan ng lalaki, karapatan ng babae within marriage. So, number 1, regalo to sa babae, regalo din to sa lalaki within marriage. And pangatlo, within marriage, sex is also a duty. Isa itong obligasyon. Isa itong role. Isa to sa mga mandato ang pagtatalik sa loob ng marriage. Kaya, outside of marriage, it is sinful. Sa labas sa marriage, hindi ito gift. Labas sa marriage, hindi ito isang right. Labas sa marriage, hindi ito isang duty. Kaya sa usapin ng marital sex, una, ito yung mga makikita natin na purposes. Unang purpose, knowledge. Maalala nyo kapag pinag-uusapan natin yung foreknowledge, foreknowing ng Diyos, yung predestination ng Diyos. Palagi bumabalik. Anong ibig sabihin ng foreknew? Diba? Kasi ang ibig sabihin ng pag pinag-usapan yung foreknowledge, ang ibig sabihin nun ay minahal beforehand, to love beforehand. At ang binabalikan natin ng mga context ay kung paano ginamit sa Bible yung knowing. For example, sa Genesis, sinabi, Adam knew Eve. Kung literal, kinilala ni Adan si Eva. But surprisingly, sabi, and they bore Cain, they bore Abel. Yung word ay knowing, pero alam natin ang ibig sabihin nun ay nagkaroon sila ng sexual intercourse. So, ganun yung language ng scripture, knowing. Bakit ganun yung language ng scripture? Dahil yung sexual relations, alalahanin natin, it is the culmination of knowing each other intimately. Ito ay pagkilala, kinikilala, mas nakikilala mo. Mas binibigay mo yung sarili mo. Mas pinapakilala mo yung sarili mo. Yun ay isang form ng pagkakilala. Kaya mas nagkakakilala yung mag-asawa sa pamamagitan nun. Of course, there are other means, pero isa ito sa mga means. Ano pa? Yung purpose, pleasure. Para ito sa kasiyahan. Yung sexual union ay para sa enjoyment ng both partners. With each partner oriented to the pleasure of the other. Para ito sa kasiyahan ng mag-asawa. Pangatlo, generation. Para ito sa building of a family with children is one commitment of marriage. And perhaps another topic yun, pero isa sa mga goals ay magkaroon ng family, bumuo ng family. Pang-apat, sanctification. Bakit may sex within marriage? Bakit may marital sex? Para sa sanctification. Ayan yung nasa last part ng confession, and for the prevention of immorality. Ang isang healthy sexual relationship sa loob ng marriage ay means of preservation from immorality. Kaya kapag nagtatalik ang mag-asawa, sinasanctify nila yung isa't isa. Pine-preserve nila yung isa't isa na huwag magkaroon ng immorality sa labas ng marriage. Kaya yan din ang sinabi ni Apostle
Paul sa 1 Corinthians chapter 7. It is better to marry than to burn with passion. So, ito yung apat. Knowledge, mas nakikilala. Pleasure, para sa kasiyahan. Generation, para sa pag-aanak. At sanctification, para sa pagpapabanal. Now, punta na tayo sa proper. Ano yung mga sexual sins? Ano yung mga mga sexual sins? Of course, ang tatalakayin natin ay yung sex outside of marriage. Sa Hebrews chapter 13 verse 4, sinabi doon, let the marriage bed be undefiled. Let the marriage bed be kept pure. Kaya ang kabaliktaran ng purity ng marriage bed ay yung fornication, 1, and adultery, 2. Pero ngayon, pag-uusapan lang muna natin ay fornication. Pero marami sa mga references sa scripture ay umiikot dito sa dalawang to. Hindi ito lang, kasi pag-uusapan nga natin later on yung iba pang mga sins tulad ng incest, polygamy, unequal yoking, divorce. Pero mas marami, madalas ito yung pinag-uusapan. Pero ang pinagkaiba ng adultery sa fornication, ang pinagkaiba nun ay yung aggravating factor ng marital status ng isa sa mga offenders. Kapag may asawa na, yun ay tinatawag na adultery. Ang isa sa dalawa ay may asawa, adultery yun. Kahit single ka, tapos nakipag-sex ka sa may asawa, you're committing adultery. Kapag may asawa ka, nakipag-sex ka sa hindi mo naman sa single, so yan ay adultery. Ang fornication, commonly describe ito na voluntary sexual contact between an unmarried person and a member of the opposite sex. So hindi kasal, hindi sila mag-asawa. So papasok dito yung mga ibang mga pag-uusapan natin, premarital sex. Pag-uusapan din dito yung cohabitation. Ayan. So, napaka-grievous ng offense na to sa 1 Corinthians 6 verse 15 to 18 dahil ang pagkakasabi, you are sinning against your own body. Napaka-interesting nun. Kasi, ano yung difference? Nagkakasala sa sarili mong katawan kapag binabanggit yun. So, sa anong sense na kapag nakapag-commit ng fornication ay nagkakasala tayo sa sarili nating katawan and other sins are not. So, dito i-consult natin si John Armstrong. Sabi ni John Armstrong, mahaba yung quotation niya. So, ito lang yung kinuha ko. Sabi niya, that sin is directed especially against the body as for the Lord. Kasi sa usapin nito, para sa Panginoon. Palagi yung katawan mo, para sa Panginoon. Temple iyan ng Holy Spirit, para sa Panginoon yan. And in fornicating, with a prostitute, a man removes his body, the temple of the Holy Spirit, from union with Christ, and makes it a member of her body, thereby putting it under her mastery. Sabi niya, the argument is simple. Sexual sins attacks the body, and it has a special spiritual effect against the body and against the Redeemer of the body. Alam naman natin na special. Alam natin na lahat ng kasalanan ay mortal, lahat ng kasalanan ay nakakamatay, lahat ng kasalanan ay parurusahan, worthy of eternal damnation and hell and the wrath of God. Pero alam din natin na merong mga degrees at isa ito sa specified particular na ginamit ng scripture pagdating sa sexual sin, na meron itong special spiritual effect against the body. At ganun din, dahil ang nagmamay-ari ng katawan ay si Jesus. Ito ay templo ng banal na spirito. Hindi lang ito mental sin, hindi lang ito soul sin, ito ay physical sin na nakakaapekto sa pangangatawan natin. So,
So ano yung mga common forms sa usapin ng fornication? Ano yung common ano nito? Itsura. May dalawa lang na binigay si Pastor Noel. Una ay yung prostitution at pangalawa ay yung premarital sex. So sa prostitution, ang alam natin yung kahulugan nito, it is giving of sexual favors as a trade. Ginagawa itong trabaho, ginagawang vocation, ginagawa itong business. Pansinin natin na sa lahat ng mga karamihan ng mga pag-portrayal, again, narrative, na nire-regard yung mga prostitutes bilang reluctant victims of poverty. Yan yung madalas na pinoportray. At hindi natin dinedeny na may mga factors yon. May mga factors na totoo naman na sa kahirapan ginagawa nila yon because of their poverty. Pero madalas ang sinasabi ay they are reluctant victims of this poverty. Pero although we can listen to that, pero kailangan din nating i-maintain at mag-stand na ang prostitution ay easy money. Isa itong madaling pagkakitaan and it rejects more honorable kinds of jobs, but more laborious. Mas mahirap, mas pagtsatsagaan, mas pagtatrabahuhan, mas matagal, and demeaning, quote-unquote, alternatives. May mas maraming ibang mga trabaho na mas mapapagod ka, mas matagal ang pagkita, mas kailangan mo bigyan ng panahon at mababa, pero mas pinipili nila ito. Sobrang dami. Makikita natin sa scripture, Proverbs 23, Jeremiah 13, prostitution is a serious offense against God. 29:3, sila na mga gumagamit ng prostitutes, they are denounced. So hindi lang sila na mga prostitutes, kundi sila rin na gumagamit ng prostitutes. Matthew 12:21, verse 31 following, yung gospel ay tinanggap ng isang prostitute. Ay special demonstration ng kingdom ng Diyos. Ibig sabihin, isa itong kasalanan na kailangang pagsisihan. Isa siyang kasalanan na kailangang tigilan, pagsisihan, ihingi ng tawad sa Diyos, at kilalanin si Jesus bilang pagpapatawad dun sa mismong kasalanan na yun. So, yun yung unang form ng fornication. Pangalawa, na form ng fornication ay yung premarital sex. Ay, ang premarital sex naman ay consensual. Ay, ibig sabihin, payag yung dalawang parties, payag yung dalawang yung dalawang tao na either they are courting or engaged or may MU or basta meron silang consensus. Dito ka papasok kahit mga one night stand, nagde-date, may mga ganyan ng mga conversation eh. May mga ganyang conversations na nangyayari na pang unang date, nagsisex na. After 3 dates, nagsisex na. Mayroon mga one night stand, hindi na tayo makikita, ngayon lang to. May ganyan. Meron naman ng mga courting, nagliligawan. Meron naman engaged na. Lahat yun ay under ng premarital sex dahil hindi sila kasal. So, ito yung pinaka-most common type ng sinful sexual encounter. Ito yung pinaka. According sa American survey, again, ito, outdated pa ito ha. Around 2008 ito. So, ilang years ago na yon. An average American girl loses her virginity at age 17. 17. Normally, ay nalulus niya na yung virginity niya. At sa Gallup poll ng CBN, 60% ng student respondents naniniwala sila
na yung premarital sex ay hindi naman mali. 56% ng mga estudyanteng respondents naniniwala na pwede namang i-test yung relationship through cohabitation. 50% ang umaamin na nagkaroon sila ng more than one na sexual partner. Hindi ko pala nabanggit kanina ito. May kinuha ako dito na Ayan. Ito. Isa itong ito ay isang survey mula sa DepEd. 2013, so 13 years ago. Rather 10 years ago. Sabi dito sa isang survey na 1 in 3 Filipino youth has engaged in premarital sex. 1 in 3. So sinerch ko yung pinaka-recent kasi nasa 100 million na yung mga Filipinos, diba? So kung ilan yung mga youth, so ages, ages 13, 15 to ages 20 plus, yung lower 20s. Halos 30 million ang kabataan sa Pilipinas ay 30 million. So kung iisipin natin dito, ano lang naman ito, general guess, kung isa sa tatlo, halos 9 milyon ng mga kabataan ang nag-i-engage sa premarital sex. So mas tumatagal yung panahon, mas dumadami. Dito sa infographic na to, yung percentage ng youth na engage sa premarital sex noong 1994 ay 18% lang. Noong 2022, naging 23%. 2002, naging 23%. Noong 2013, 32%. So, hindi natin alam paano yung pinaka-recent, paano yung 2023. Ganon din, yung sa mga kababaihan at kalalakihan na youth na nag-engage sa premarital sex, noong 1994, 26%. Kababaihan, 10%. Pero noong 2013, tumalon. Yung mga kalalakihan, 36%. Mga kababaihan ay 29%. So, sinabi sa Proverbs chapter 6, verse 24 to 27, kapag nakipaglaro tayo sa apoy, we will eventually get burned. Hindi pwedeng maglalaro ka ng apoy tapos hindi ka masusunog. Sinabi rin sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, sabi ni Paul kay Timothy, flee from youthful lusts. Tumakbo ka, palayo dyan. Alalahanin natin yung affection between a loving couple na ikakasal or may plan magpakasal. It naturally leads to physical intimacy kahit ng mga MU, boyfriend, girlfriend at iba pa. Ang dami na ngayon, no? May MU. Ngayon naman, nakikita ko sa ibang mga napapanood ko sa Facebook, may tinatawag pang situationship. Paano palabo na ng palabo? Anyway, dito pinapakita na ang panawagan is to flee and self-control. Flee and self-control. Every form ng intimacy na nagli-lead sa any form ng intimacy can lead to the physical between the unmarried must be avoided. Ayan. So ano yung mga pastoral pointers natin dito? Ito yung last challenge na ito. Hayaan yung basahin ko muna si Kevin DeYoung, Our Hope, dun sa subject na ito. Kasi alam natin na meron tayong personal ng mga sexual sins, lalo na sa side ng mga kalalakihan, hindi excluded ang kababaihan, pero mas sa side ng mga kalalakihan. Sabi ni Kevin DeYoung, sabi niya, the God we worship is indeed a God of love, which does not make sexual sin acceptable, but it does make every one of our sexual sins changeable, redeemable, and wondrously forgivable. Ayan yung mabuting balita na sinasamba nating Diyos, hindi okay lang sa Kanya yun. Pero dahil sa krus ni Jesus,
lahat ng mga sexual na kasalanan natin ay pwedeng mabago, pwedeng matubos, at pwedeng mapatawad. Kaya yun yung mabuting balita. At brief 4 challenges. So una, tanggapin natin yung mabuting balita ng kapatawaran at pagpapabanal galing sa krus ni Jesus. Walang ibang, hindi natin malilinis yung sarili natin. Ang makakapaglinis lang natin ay yung dugo ni Jesus. Ang makapaglinis lang sa atin ay yung mabuting katwiran niya, yung nag-iisang bugtong na anak ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya para sa kapatawaran, para sa pagsisisi, para sa paglilinis. Pangalawa, tumanggap tayo ng biblical instruction sa marriage at sexual purity, especially sila ng mga mas nakakabata. Kasi pag mas nakakabata, nasa mas ongoing, mas ayan na yung mga sexual urges, lalo na kung wala pang usapin ng marriage. Kaya pag sa usapin ng pag-asawa, mag-receive tayo ng biblical instruction. Mag-receive tayo ng counsel. So, kaya ini-encourage namin yung mga single na kausapin yung mga married. Sila ng mga humingi ng advice sa mga married Christians. Hindi exclusive sa aming mga pastors, pwede sa aming mga pastors, highly recommended, pero sa lahat ng mga nakakatanda. Pangatlo, receive oversight and counsel on matters of courtship and sexual relations and problems. So kaya in-encourage natin yan sa culture ng church natin na kapag may manliligaw, kapag meron ng ipopursue, kailangan mag-undergo ng oversight ng counsel para maging maayos yung pagpaplano, para maging maayos yung pag-deal dito, lalo na sa pag-iwas sa mga sexual problems at pag-pursue sa usapin ng marriage. At pang-apat, lastly, mag-receive tayo ng practical instruction sa discipline ng self-control. Ano ba yung mga practical ways, practical tips, ano yung mga pwede kong gawin, ano yung mga dapat ko i-bear in mind, ano yung mga habits sa usapin ng na magiging helpful para sa pag-battle dito sa sexual sins. So, dito nagtatapos yung sa 4 na challenges na yan. Dito nagtatapos yung study natin lecture natin sa part 1 ng ethics sexual sins. So, ngayon bukas tayo sa comments, sa mga questions, at sa mga insights. So, sige, pwede tayong mag-chat, pwede rin tayong mag-raise ng hands para sa discussion natin. Magandang gabi. For next Monday, in-invite ko muna si Pastor Angel Cantuba para magturo ng ibang topic. So 2 weeks later, sa susunod na Monday, sa next Monday, saka pag-uusapan natin yung part 2 nito. At i-discuss natin sa part 2 ang adultery, incest, polygamy, unequal yoking, at divorce. So, sa part 2 natin yung pag-uusapan. So, question, pwede nyo i-chat, pwede kayo mag-raise ng hand para sa comments at insights. Good evening ulit, Kala, Eliza,
kala Ate Christine, Deacon Marlon, Arian, Cass, Charlene, Monica, dalawa account mo, CJ kala Pastor Erdy, Hermar, hello bro, Jem, Paul, Kel, Crystal, Leonard, kala Lexa, and Brother PJ, gagawin natin yung pagpipray din natin later sila Lexa. Kala Ate Lizelle, kala Pat, kay Peter, kay Rose, kala Rose, pagpray din natin sila Rose later, tapos sila Ziara Marie. Salamat dun sa comment pass. Ganda nung pagkakatagalog, Tagalog, pakikipagniig, intimate conversation, pero ginagamit din pertaining sa pakikipagtalik. Yun. So may relationship talaga. Hindi pwedeng may intimate, ibig sabihin exclusive, yung intimate conversation with the relationship siya sa sex, kaya pasok pa rin siya sa marriage. Salamat sa observation nun, Pas, na maging yung mga intimate conversation exclusive sa marriage. So si Leonard, Romans 8:13. Check muna natin, Leonard. Bigla mo akong pinag-exegete, Leonard, and ang Romans chapter 8, verse 13. Very good verse. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Ang isang general comment ko dito, yung book, yung sermon series, saka book ni John Owen, yung book ni John Owen na Mortification of Sin, dito galing yun. Romans 8:13 ang key verse ni John Owen para i-expound niya, i-exposition ng verse na yan, yung mortification of sin. So, magiging, kung didiretsoyin natin, Leonard, ibig sabihin nito, kung ang isang tao ay namumuhay ayon sa laman, mamamatay talaga siya. Kung namumuhay siya sa kasalanan, mamamatay siya, mapupunta siya sa impyerno. Matitikman niya yung galit ng Diyos. Pero, kung ang isang tao ay namumuhay ayon sa Espiritu, nasa gospel siya, under siya ng Holy Spirit, pinapatay niya yung sarili niya mga kasalanan, pinapatay niya yung sarili niya mga kasalanan sa pamamagitan ng mga means of grace, sa pamamagitan ng Holy Spirit, mabubuhay siya. So basically, yun lang yung tinuturo nun. Hindi magkahiwalay yung forgiveness of sin at yung mortification of sins. Sila na mga pinatawad ang kasalanan ay papatayin nila yung sarili nilang kasalanan. Kung sinasabi ng isang tao na pinatawad siya sa kasalanan, pero hinahayaan niya lang yung sarili niyang kasalanan na mabuhay, mamayani, he will die. He is not forgiven. So, baka may follow-up ka dun, Leonard. Sa Romans chapter 8, verse 13. Paano tayo lalakad sa Spirit? Ito yung kabuuan ng discipleship natin kay Jesus. Pag sinabing maglalakad sa Spirit, ito ay kabuuan ng discipleship natin kay Jesus. At yung kabuuan ng discipleship natin kay Jesus ay pag-abide sa Kanya, pag-abide sa means of grace, sinasabi na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, ang ibang kapwa at walang ibig sa sarili, yung 10 Commandments, pag lahat sa Spirit yun, yung buong New Testament, pag lahat sa Spirit yun. So, ang question is, kung ina-align ba natin yung buhay natin sa tinuturo
ng Scripture? Ina-align ba natin yung sarili natin sa tinuturo ng Scripture? For example, sinabi ng Scripture na itong ginagawa mo na to ay kasalanan. You should repent of that. Repent of it, confess it, and then iwanan mo siya. Pag may pinapagawa ang Diyos, yun ang gagawin. So, basically, ang ibig sabihin nun ay pagsunod kay Jesus, kung ano yung pinapagawa ni Jesus sa pamamagitan ng kabuuan ng counsel ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 20, na hindi niya nakaligtaan na ituro sa kanila yung buong konseho ng Diyos. Yun yung paglakad sa Spirit. Baka may follow ko doon. Yun yung kabuuan ng Christian life. Kabuuan ng Christian life, yung paglakad sa Espiritu. Follow up doon, Leonard. So pwede mong i-chat, pwede mo rin i-open yung mic para sa mga clarification. Sige. Itatry kong sagutin to, Leonard, pero if you like, pwede mo rin siyang i-elaborate kahit habang nagsasalita ako. Kasi ang magagawa ko lang dito, general comment lang. Paano yung may kahinaan patungkol sa sexual immorality? Lahat, lalo na ang mga lalaki, ay may kahinaan sa sexual immorality. Dahil meron tayong sexual urges, dahil nilikha tayo ng Diyos for marriage. Kaya sinabi si Kevin DeYoung, sinabi niya na kapag nakakaranas tayo ng sexual urges, hindi tayo tinutulak nun para magkasala. Tinutulak tayo nun para magpakasal. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 7 na it's better to marry than to burn with passion. Pero alam din naman natin na hindi ora-orada yung pagpapakasal. So ibig sabihin, mula pagkabata pa lang, mula nagkaroon tayo ng ulyarat at nagkaroon tayo ng sexual urge, tinuturo na tayo noon na maging responsible. Kailangan kong maging responsible, kailangan kong gawin yung inaasahan sa akin ng Diyos, kailangan kong maging husband material, kailangan kong maging provider, kailangan kong maging leader ng sarili kong family para pagpasok ko sa marriage ay handa ako. So, pinaka-basic, sinabi ng scripture, sinabi ng confession, ang purpose ng marriage ay para sa sanctification ng sexual immorality. Hindi kasalanan na magkagusto sa opposite sex, hindi kasalanan per se yung kagustuhan sa sex, pero yun ay dapat trigger para gawin yung tama. Trigger yun para ang iisipin ko pala ay hindi kung ano-ano, ang iisipin ko ay pag-asawa. Iisipin ko ay kung paano ako magiging isang asawang lalaki at lahat ng buong direksyon ng buhay ay papasok doon. So, yun yung isa. At ang question ay habang wala pa, habang naghahanda pa para sa preparation for marriage, ang tinuturo ng scripture, sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 na flee, tumakbo. Flee from sexual immorality. Very interesting. Yung sinabi ni Paul Washer, comment niya dyan sa isang old sermon na sinabi sa yun ang nakikita natin na specific charge pagdating sa sexual immorality, tumakbo. Yun yung ginawa ni Jose. Yun yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, alisin yung, dukutin yung mata, tapyasin yung kamay, tapyasin yung paa, para hindi mahulog doon sa kasalanan. So, very, very radical. Very radical yung mga options at mga dapat gawin para sa mga may kahinaan sa sexual immorality.
So marami pang pwedeng i-comment dito, bro. Very general, very broad itong question mo. Pero yun muna ang pwede kong ma-comment. So follow up dun, Leonard. Ayun, thank you. Very insightful yung dati naming pinag-aralan yun. Very insightful talaga yung sinabi ni Kevin DeYoung na kapag nakakarana, kasi nagti-teenage bata, wala pa sa kanila yan. Pero pag nag-teenager na, nagkakaroon na ng hormonal changes kasi hinahanda na yung katawan nila na maging adults. Kaya sa panahon pa lang na yun, dapat alam na yun ay call for marriage. Ang sexual urge ay call for marriage, hindi call for disobedience. Call for obedience. Very enlightening yun sa akin at very liberating na yun ang tinuturo ng scripture. See, other question or pwedeng may mga comments? Ay, hindi ko nakita. Sino yung nag-raise ng hand? Narinig ko lang kaya lang. Si Kiel. Go, Kiel. From... Narinig po, sir. Narinig po. Oops. Hindi ko naririnig. Sorry. Wait lang. I-check ko yung ano ko. Naririnig niyo ba si Kiel? Ako hindi ko naririnig. Baka sa akin na to. Ako, Pas, dinig mo ako. Ay, dinig kita, Pas. Kanina Kiel, narinig ko si Kiel Kiel, try nga ulit. Open mic. Kaya ba, Pastor, narinig na po ako? Ayan. Thank you. Okay. Ang dami kong pinagkiklik dito sa computer Next topic ko po. Pero tanong ko na. Di ba sa Pilipinas wala namang pong divorce? Parang annulment lang ata. Halimbawa po Kristiyano yung babae tapos hiniwalayan, yun talagang justifiable yung kaso na kumbaga makatwiran na yung paghihiwalay wala pong divorce sa atin. May pag-asa po ba na parang pakasalan yun? Sige, bro. Okay. Hindi ako familiar dun sa mga iba't ibang mga legal intricacies sa atin. So, ang meron kasi sa atin ay annulment saka legal separation. Pero sa ibang mga narinig namin, yung legal separation, better daw yon. Pero again, hindi ako magsasalita ng tapos. Pero sa kaso ng Pilipinas, kung saan wala pang divorce na qualified, kunyari Christian talaga at nagkaroon talaga ng justifiable na reason, of course hindi yung una, again gusto natin i-clarify, hindi yung una na step na gagawin
Hindi yun yung unang step palagi na gagawin. Ang unang step na ibang mga gagawin ay reconciliation, lalo na kung Christian ang both parties. Kung hindi Christian yung asawa, isa ay Christian, isa ay hindi, gagawin lahat para ma-share ng gospel yung asawa. Pero setting that aside, kunyari tapos na lahat yun at nagkaroon talaga ng justifiable reason, kahit sa Pilipinas, I would say yes, possible, pero kailangan kausapin yung mga nasa legal side na ang alam ko ay yung legal separation ay better. Tapos pwede na ulit na mag-asawa na righteously. So, follow up dun, Kel. Wala naman na po, Pastor. Salamat po. Pero i-expound pa natin yun sa usapin ng divorce sa part 2. Doon natin siya tatalakayin. Sige, other question at mga comments? Si Deacon Marlon. Okay, reading pass. Yes. Yung tanong ko pass is paano yung mga nakabasa ng Bible, tapos piniloso po yung ilang mga situation na may nagkaroon ng adultery at fornication. Si David kay Bathsheba. Dahil doon, na-produce si Solomon. Tapos kay Judah, yung kay Tamar, naging anak niya si Perez, tsaka si kumalaling kapatid. Pero lahat yan ng lineage ni Christ. Tapos pwede nilang sabihin, yan, may evil silang ginawa, pero ano pa rin, nag-produce pa rin ng good fruit. Paano natin i-answer yung mga ganong klaseng obviously na undermine ng scriptures pagdating po dun sa fornication at sa adultery. Salamat dun, Deacon. Parang ang ginagamit nilang argument ay the ends justifies the means. So long as maganda yung kinalabasan, ay okay lang yung paraan. Yun yung argument nila. Okay naman yung resulta, so kahit anong paraan para mangyaring resulta, mabuti rin yun. So, hindi tayo naniniwala doon. So, hindi tayo naniniwala na the ends justifies the means. Hindi tayo naniniwala na di porket maganda yung kinalabasan, okay na yung mga iba't ibang paraan na pwedeng gawin. Kunyari, nagkaroon ng patayan. Tapos may magandang nangyari after kasi nagkaroon ng mass awareness tungkol dyan sa mga serial killer, mas naging maingat yung mga tao, etc. etc. Hindi justifiable yung means, yung nangyari para dun sa result. Ang masasabi natin dun is yung sa sobrang buti ng Diyos, sa sobrang galing ng Diyos, na ginagamit niya yung mga mga mali, mga kasalanan para mag-bring about ng mabuti. So hindi ibig sabihin na nagkaroon ng mabuting resulta ay mabuti yung paraan. Ang pinakadahilan ay mabuti yung Diyos na sa kabila ng kasamaan ay nagkaroon ng mabuting resulta. Yun yung nangyari sa cross ni Jesus. Na masama yun, pinatay yung Diyos. Pero God used that for good. Yung prefiguration ng cross ay yung buhay ni Jose sa Old Testament. Si Jose ay gustong patayin, binenta siya, tinakwil siya, kung ano-anong nangyari sa buhay niya. Pero sa dulo, sabi ni Jose, sabi niya, you meant this for evil, but God meant this for good. So,
I think hindi nila sasabihin na okay lang na ibenta ka. Okay lang na pagtangkang kang patayin. Okay lang na traidorin ka. Okay lang na pagbagbintangan ka sa hindi mo namang ginawa. Okay lang na makulong ka. Kasi yung kinahinatnan, maganda naman eh. So I think they would not argue with that. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay reasonable yung ganyan. Sinasabi lang nila yon, of course, as an excuse for their convenience. Ayan, sabi ni Paul, mas gagawa pa ng masama para mas madami yung magawang mabuti. Tindi. Parang movie lang yung tingin sa buhay. Parang ano lang, villain arc. Nagmumukhang masama pero mabuti yung ginagawa niya. Pero anyway, follow up doon, Deacon Marlon. Ayun nga kasi yung argument ng mga, halimbawa yung mga nagko-cohabitate, parang ang ano nila, argument nila yun eh, kasi parang, di mo, tignan mo, halimbawa pag niloko sila, or pakilala nila yung character nung partner nila, sabi, tignan mo, kung nagpakasal kami, di parang mas komplikado or mas nabugbog ako, dahil cohabitate kami, madali kaming maghiwalay. Parang ganun kasi pa siya nangyayari. Dahil mabuti yung nagiging resulta ng cohabitation. Yun yung pinopromote ng karamihan sa mga Pilipino. Kaya ang nangyari, parang ang sama-sama pa nung kasal. Tapos ginagamit pa yung isang argument na, tignan mo nga yung mga artista, di ba? Mga pogi at mga yan. Tapos, tignan mo, wala pang, parang ang nagiging pustahan na nga, ilang taon magtatagal yung mga artista na mag-asawa eh. Parang ganun. Parang nababalikan yung ano yung mabuti. Tapos nakikita na yung masama, yun pa yung mabuti. Kasi nagpo-produce ng mabuting resulta. Parang ganun yan. Pero habang nagsasalita ka, Deacon, na-intrigue ako sa isip ko na alam naman natin na excuse yun. Pero kapag ina-argue na hindi ko papakasalan tong taong to kasi sa future baka ganito, ang iniisip ko, ba't mo papapakasalan? Ay, bakit ka pa makikipagrelasyon sa pinagdududahan mo na tingin mo gagawin ka ng masama? Bakit sila makikipagrelasyon dun sa alam nila, baka sa future ganito gawin sa akin? Bakit? Why? For what? Magiging ibang direksyon na yan na sa mga ganyang klase ng sentiments. Pero alam naman natin na at the end of the day, hindi mali yung marriage kung hindi ay binibigyan lang dinidisqualify lang yung mismong kaparaanan ng Diyos. So, thank you Don Deacon Marlon sa pag-open up. Ayaw ng commitment. May ano lang, may timeline. Conditional. Ayan, sabi ni Paul, may mga justification na mas mabuti pa daw yung hindi kasal kasi mas tumatagal pa sila kaysa sa mga kasal. May mga ganyang justification. Pero makikita din natin, sabi-sabi lang yon. So wala pa akong nakita na legitimate survey, legitimate na studies na yun talaga ang nagiging results ng studies na yan. Ang nangyari lang dito ay puro sabi-sabi lang. So ayan, friends with benefits. Yan din ang magiging usapan. Sige. Another question or mga comments? Si Kiel.
Ayan, valid pa rin po ba yung marriage kahit sa ibang religion sila kinasal dati? Islam or Jehovah's Witness? Salamat Kel sa question mo. Kapag ganito yung mga question, medyo mas lalalim pa yung usapan natin pagdating sa marriage. Kasi pag pinag-usapan to, valid ba yung marriage kapag kinasal sila ng mga minister ng Jehovah's Witness, mga minister ng Islam. Ayan, so maging 'di ba sa minister sa authority ng government. Ayan. dito papasok lalalim yung discussion natin patungkol sa marriage. Ang magiging deeper question nito, Kiel, ay sino ang nag-authorize ng marriage? Paano masasabi na authorized na yung pag-aasawa? Dun papasok yung question eh. Dun medyo lalalim pa yung discussion. Kaninong authority galing para masabing married sila? So, pwede nga isang maging answer doon is government. Sa gobyerno mismo. Yung government sa legal side ng matters, ang legal authority nila para sabihin na ito ay mag-asawa na sila, kasal na sila. Pwedeng maging isang answer yon dahil ang legal authority even in the ancient times, paalalahanin natin si Adam and Eve, sino yung legal authority? Yung Diyos. Direkta, wala pang maraming tao kaya diretsong yung Diyos yung nagpakasal sa kanila. So paano sa ibang mga cases sa patriarchal period, yung mga patriarchs nila, sino yung pinuno ng tribe? Kunyari si Abraham, si Isaac yung anak niya, 'di ba? Tapos inutusan ni Abraham yung alipin niya para ikuha ng wife si Isaac. O ikuhaan mo ng asawa yung anak ko. Tapos nagsama na sila. Pero ang government nila that time ay si Abraham. Siya yung ruler. Siya yung nagbigay ng authority, nagpataw ng authority na sila ay magsasama. So, yun ang isang answer. Of course, marami pa tayong mga pag-uusapan dito. So, ibig sabihin sa usapin ng mga religious authorities, under sila ng common authority ng common kingdom. Ibig sabihin, ang usapin ng pag-aasawa ay binigay ng Diyos para sa lahat, hindi lang sa mga Kristiyano. Ang pag-aasawa, yung blessing ng pag-aasawa ay binigay ng Diyos para sa lahat, hindi lang sa mga Kristiyano. Of course, alam natin yung essence ng marriage. Si Jesus at ang church, kailangan yung marriage ay magdala na makita si Jesus, yung church at yung gospel. Pero ang nakaka-receive ng privilege na magpakasal ay sila, hindi lang Kristiyano. So, ibig sabihin, hindi lang yung church yung pwede mag-authorize ng marriage, kung hindi yung common kingdom. Yan ay ang government. Na yung mga Jehovah's Witness, silang yan ay allowed sila ng government na mag-minister, mag-authorize ng marriage, no problem. So, yun ay legitimate marriage. Pero alam din natin na pwedeng magkamali, idagdag ko na lang to, Kela. Ano na lang to? Additional na. Pwedeng magkamali rin ng government kapag sumaway siya sa batas ng Diyos. Kunyari, same-sex marriage, inauthorize ng government. Ay, kahit sino pang magkasal niyan, mali yun. Pag nag-authorize ang government ng polygamy, pwede, kahit ilan. Mali pa rin yun. So, yun ang answer natin dyan sa Kel. So, follow up dun, Kel.
time check, 10:33. Okay. Ayan. Si Ate Christine, bakit po sinabihan ni Lord Jesus ang Samaritan woman na call your husband when the woman has no husband? Does it mean po na God acknowledges as husband and wife when they live together? Ayan, salamat Ate Christine. Alam mo ate, very difficult itong question mo. Ang hirap nitong question na to. May mga naging conversation at discussion ako dito theologically na oo nga no, bakit sinabi ni Jesus husband kung hindi niya naman asawa? Sinabi niya nga, ilan, di ba? 7 ba yun? Yung sinabi ni Jesus. Wala siyang asawa, pero tinuring na asawa. Maraming pwedeng maging line of discussion. Pwedeng ginagamit yun ni Jesus bilang pang-convict sa kanya. Kasi ang ginawa ni Jesus noon ay para sabihin sa kanya na nagkakasala siya. O sige, tawagin mo yung asawa mo. In respect of your husband, let me talk to your husband. Kasi ang authority ay yung lalaki sa marriage at sila dapat ang properly na mag-usap. So, call your husband. Pwede rin ginamit ni Jesus yun pang-convict sa kanya para mapaisip siya, oops, oo nga no, wala nga pala akong husband. So, possible na yun ang sinasabi ni Jesus. Pwede rin naman na ang ginagawa ni Jesus doon ay pinapakita na yung cohabitation ay sobrang lalim ng effect ng cohabitation, ng pagsasama ng wala sa kasal, na tinuturing na asawa kahit hindi asawa. Possible din. Na pinapakita niya yung end result na tinuturing niyang asawa yung hindi niya asawa. So, may iba pang mga answers na hindi ko pa madadivulge ngayon. Hindi ko pa siya ma-raise ngayon. Pero maganda po yung question na yun, ate. At maganda siyang pag-aralan palalo. Kung mag-a-add ako dyan, dito papasok yung sa polygamy. Although pang part 2 pa yun, legitimate ba yung polygamy? Ayan. Kapag ang isang kunyari may polygamy siya. So kunyari 3 asawa niya. At sa mga tribo nila ganun. Sa mga Muslim siya ganun siya. Tapos naging Christian siya bigla. Anong gagawin niya? Dapat ba iwanan niya yung dalawa? Sa harap ba ng Diyos? Wife niya lahat yung 3 yon? Yung una lang ba yung wife niya? Yung dalawa ay hindi niya wife sa harapan ng Diyos? Ano yun? So maraming mga technical at mga difficult na mga areas na kailangan din nating saliksikin, pag-aralan, pagdiskusyonan. So kaya kung nabanggit atin na very good yung question na to. So anyway po, pa-follow up. Ate Christine. Ayan, thank you. So, pwede po tayong, open pa tayo for discussion, pero pwede na tayo maglagay ng mga prayer items para sa closing natin mamaya ay mapag-pray natin sila. Si CJ, ayan, CJ. In what way can we properly rebuke someone, unbeliever, who normalizes, practices sexual immorality? So, ayan, salamat CJ, rebuke agad, no? Pero properly naman. And thank you sa question. Dito kasi bro, depende sa relationship natin sa kanya. So, yun yung isa.
Depende sa relationship natin sa kanila. Kung ang nag-normalize, nagpa-practice ng sexual immorality ay under our authority, meron tayo. Na hindi naman sinabi pwede natin sigawan, pwede natin basta-bastang. Pero kung under ng authority natin, meron tayong karapatan na diretsahan, na kausapin, sabihan na mali yan. Ayan. So, kung direct under authority natin, kunyari lang, of course, sana hindi. Pero kunyari anak ko ay biglang na nagno-normalize, may karapatan ako na directly to rebuke him kasi binigay siya sa akin ng Diyos to be under my direct authority. So, ayan. Ganon din naman yung cultural authority na meron tayo, kunyari panganay, at talagang kasi sa atin may seniority sa mga magkakapatid, panganay, tapos mga mas nakakabata niyang kapatid, nakikinig talaga sa kanya. May pwedeng diretsong kausapin yan na huwag mong gawin ito, tigilan mo ito, magpakasal ka. May mga ganyan tayong pwedeng direktang kausapin. Tapos, kapag depende kung friends natin, we can also talk to them directly. Pero pwede rin naman i-invite natin sila, lalo na kung near relations natin, na makita nila na hindi, ito indirect way, na preventive yung family worship at ganun din yung church worship. Kasi kaya sila na mga nagli-live-in, mga ganyan, mga sexual immorality, alam natin na ayaw nilang mapakinggan yung truth. Or pag napakinggan nila yung truth, alam nilang may kailangan silang baguhin. So, yun. So, pwede natin sila i-invite na mag-Bible study. Pero hindi agad yun yung topic. Hindi naman agad na Bible study tayo tungkol sexual immorality. Hindi agad ganon. So, lahat, pag-uusap, iba't iba. Pwedeng evangelism, pwedeng ibang mga councils, the whole counsel of God. Pwede rin sa church. I-invite natin sa church. Pag-invite sa church, hindi natin sila i-invite kapag June, kung saan may special topic sa sa LGBTQ, hindi ka agad ganon. Sa mga normal na makikita nila na ay lahat pala ng kasalanan ay nire-rebuke. Hindi lang pala itong specific na to. Ayun. So, yan yung masasabi ko dyan, CJ. Una, depende sa relationship natin sa kanila. Pwede natin directly sabihan, kausapin. At ganun din, kung preventive, saka corrective, indirectly, sa mga worships, family worships, Bible studies, and corporate worship. Follow up dun, CJ. May prayer item na si Pastor Erdy and Deacon Marlon. Ayan. Thank you, CJ. Kung may follow-up ka dun, pwede mo i-follow up later on. Si Leonard, paano at ano ang mabibigay niyong payo sa mga balak mag-marriage sa future? Ayan, i-flatten ko lang, bro, ha. Ang lahat dapat ay merong balak na magpakasal in the future. Lahat. Pwera lang, of course, kasi may sinabi sa usapin ng celibacy. Pero yun yung rare few. Ibig sabihin pala, kung lahat ay dapat magbalak, magpakasal, lahat ay dapat nagpe-prepare para sa mga obligations, preparations sa marriage. So, part nito, depende kung lalaki at babae. Sa lalaki, ipe-prepare niya yung leadership niya. Sa babae, yung loving leadership niya. Ipe-prepare niya yun. Ibig sabihin, ngayon pa lang gagawin niya na yun. Ngayon pa lang, magtatrabaho na siya.
Ngayon pa lang, matututo na siya dapat na mahalin yung sarili niyang nanay, babae, yung nanay niya. Dahil kung ano yung ginagawa niya sa nanay niya, yun yung gagawin niya sa magiging asawa niyang babae. Ngayon, sa pagpaplano niya ng marriage, mag-a-avoid siya ng mga sexual sins dahil ine-expect niya sa future na blessing ang ibibigay sa kanya ng Diyos sa marriage. Sa mga babae, maghahanda na siya on how to serve her husband. Paano siya magsusupport. Paano siya maging respectful sa kanyang husband. At gagawin ng babae yun sa pamamagitan kung paano niya nire-respeto at pinaglilingkuran yung sarili niyang tatay, lalaki. May lalaking binigay sa kanya para mag-prepare sa kanya sa marriage. How does she treat her father? Yung lalaki, how does he treat her mother? Ganon din, pagpapasakop sa decisions ng father niya. Yan, may mga ganyang klase ng mga iba't ibang mga kailangan intindihin. So, alam natin na lahat ng iyon ay gagawin kung magpapa-under sila, of course, sa counsel ng scripture. Dahil gagawin ko itong mga iba't ibang mga preparations dahil sa scripture, dahil ito yung utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, husbands, love your wives. Wala pa akong wife, gagawin ko na to. Kailangan ko na i-prepare sarili ko. Lay my life down. Sa mga kababaihan, ng mga single, babalak mag-asawa, magpe-prepare sa pag-aasawa, I should prepare how to respect, how to honor, and how to submit. Kasi hindi biglaan yan. Kung kailan magpapakasal, saka bigla magpe-prepare. Doon maghahanda. Parang may exam, kung kailan mag-exam, saka lang magre-review. So, ganun brother Leonard. So, medyo mas marami pa tayo pag-uusapan dyan sa usapin na yan. Pero yun yung mga basics na pwede nating isipin. Kaya nasabi ko rin na lahat ay dapat maghanda kasi rare few lang yung tinawag para sa celibacy. Lahat. In short, mag-i-step back pa tayo, maging yung mga parents, yung mga magulang, dapat hinahanda na nila yung mga anak nila para maging mabuti at godly na asawang lalaki, mabuti at godly na asawang babae. In short, nung wala pa silang muwang, tinetrain na sila na maging para sa marriage. Ang iniisip ng magulang, paano, kunyari ako, iniisip ko si Light, anong mga training ang gagawin ko sa anak ko para maging responsible husband siya, good husband siya, sanctified husband siya. Yun ang isipin ko. Hindi ko lang isipin anong trabaho niya, anong pag-aaral niya. Isipin ko anong gagawin ko sa kanya para tratuhin niya asawa niya katulad ng tinuturo ng scripture. So, mag-i-step back pa tayo. Personally, saka ordinarily, dapat parentally, hinahanda rin yung mga susunod na generation, how to be husbands and how to be wives. Follow up dun, bro, Leonard. So, chine-check ko lang yung mga prayer items. Oops. Ayan, si Pastor Erdy, ayan. For the benefit of all, may say ba ang iglesia sa isang Kristiyano na nagsasabing handa na siya magpakasal? Can we also say na isa sa pwedeng maging basis ng isang babaeng Kristiyano ay yung commitment ng lalaking Kristiyano sa kinabibilangan nito? Yan, salamat Pastor Erdy dito sa question na to. For example, may isang Christian, sabi niya, ready na ako magpakasal. Handa na ako magpakasal. Ang context ay, pwede ba nating masabi na ang basis ng isang babaeng Kristiyano ay yung commitment ni lalaki sa church na kinabibilangan niya. At of course, ang answer natin doon ay yes. So, kailangan, ang titignan din doon ay yung discipleship ng lalaki. So,
at kailangan makita rin yung private discipleship niya. Siya ba ay personally na in good standing sa harapan ng Diyos? Tapos publicly sa church, sa local church, meron ba siyang in good standing ba siya sa local church? Kasi magiging maganda yun na criteria para sa babae. Outside pa ito, of course, doon sa good testimony ng parents ng lalaki, kasi yun yung dalawang institution na kinabibilangan. May family siya, may parent siya na dapat responsible na magsasabi ng go signal kay lalaki, sabihin ng mga magulang, okay sa amin, nagpakasal ka na, tingin namin, kaya mo, go. Yan. Mabuti yun, blessing yun. Tapos, church naman, kung nakikita ng yung relationship ng lalaki sa church na alam ng church na ready siya, alam ng church na responsible siya sa usapin ng Christian life, talagang dun magiging masasabi na yung babae makikita niya yung standard na doon sa dalawang institutions na yun, sa family at ganun din ay sa church. Dahil napaka-critical nun kung medyo doubtful yung church. Talaga ba? Talaga bang kaya niya na? Talaga bang okay na siya na magpakasal? So, medyo mapapatanong, bakit? Anong meron? Kaya mapapansin natin sa mga healthy churches, yung mga single na lalaki na ready na, kinakausap pa sila, ligawan mo si ganito, baka pwede mo i-pursue si ganito. Kasi nakikita ng church na ready siya, na okay siya. So hindi lang ito in terms ng age, or although mayroong part, yung age, pero bakit ganun yung nagiging culture? Nagiging culture na formally sinasuggest na may pwedeng i-pursue kasi nakikita ng church na kaya niya. Pwede siya. So, salamat dun, Pastor, sa question. Baka may ano po dun, Pas, follow-up. And chinek ko yung mga prayer concerns. Papa ni De Concino. Ayan. Maganda na magkasama yung sa authority ng family sa yung authority ng church. Kasi may factor din doon kung kung responsible yung church, hindi sila basta-basta mag-approve na ready na magpakasal kung hindi pa ready magpakasal. Tapos ganun din sa family. I think irresponsible parenting din kung nag-go signal yung parents ng talagang hindi pa naman ready yung kanilang anak. So, kaya kung responsible yung family, tapos responsible din yung church spiritually, gagawin nila yon. Alam nila na pwede na, hindi pa pwede. At yung basis nila ay scripture. Other question? So, nilist ko muna, kinopy-paste ko na yung mga natin, prayer items. Time check sa akin, 10:52. So by 10:55, magko-closing prayer tayo. So it's 3 minutes. So pwede pa tayo mag-raise ng additional questions. Pwede pa rin na magbigay ng mga prayer items.
Sige, manalangin tayo. So, 10:55. Let's pray. Ayan. So, may additional si Leonard. So, you can also send yung mga ibang additional prayer items. Let's pray. Father, alam namin, maraming salamat po sa mga tinuturo niyo sa amin dahil kayo ang Diyos ng sexualidad, kayo ang Diyos ng nag-imbento ng pag-asawa. Hinihiling po namin ang pagtulong niyo po sa amin sa iba't ibang hamon na kinakaharap ng Christianity regarding marriage and sexuality. Hinihiling po namin na makita namin yung katotohanan, ipalaganap namin yung katotohanan, at labanan namin yung mga kasinungalingan through our apologetic lifestyle and our apologetic preaching and proclamation. Tulungan niyo po kami, Ama namin. Una po, hinihiling ko para sa pamangkin ni Pastor Erdy na 13 taong gulang na may bone cancer. Sana po ay mabisita nila at makapag-share sila ng gospel, maipag-pray nila. Sana po ay ma-confirm din kung nakakalakad pa yung bata. Napakasakit dahil bata pa pero may bone cancer na. Hinihiling po namin na provide nyo ang family ng financial provision, bigyan nyo ng kagalingan ng bata. Higit sa lahat, bigyan nyo po sila ng kaligtasan. Sana po ay makita nila ang ikaw bilang Diyos na kumikilos sa kaligtasan ng mga makasalanan. Makita po nila na ito, mga ganitong klase ng pangyayari ang makapag-direct sa mga isipan nila na totoong kasalanan, totoong kamatayan, at dapat kami humarap sa iyo. Mga anak po ang kapatid namin na si Rose next week, September 18, sana po ay magkaroon ng handa yung dugo para sa cesarean section ng panganak niya. Ingatan niyo po siya at si Baby Elise. Ingatan niyo po ang mag-ina ni Deacon Arnel. Hinihiling din po namin na sana makasama po ang mga kapatid ni Rose para may makasama siya sa ospital at mga mag-aalaga kay Sean na panganay nilang anak. Bigyan niyo po sila Lexa at Brother PJ ng financial provision. Bigyan niyo po si Lexa ng kagalingan sa sakit niya dito po sa ovarian cyst. Sana po hindi po ito cancerous. Yung mga laboratory na kailangan nilang mag-undergo sa mga yun, sana po may mga available laboratories na mga malalapit na mga klinika. Sana rin po ay bigyan nyo sila ng mga financial provision. Sana po ay alisin nyo sa kanila yung over worrying. Bigyan nyo po sila ng maayos na mga pagpaplano at ganoon din po maayos na pagpapanalangin sa harapan ng trono ng biyaya nyo. Hinihiling din po namin si Rica na kasama ng Sabinoria family sa kanilang family worship. Sana po magbunga ang gospel sa gabi-gabi niyang pakikinig. Sana rin po ay pagalingin nyo sa heart problem ang ka-churchmate ni Lakiel na si Sister Fanny Guarino. Sana po ay gumaling siya. Tinding karamdaman yung heart problem na emergency. Sana po ay gumaling po ang karamdaman ni Sister Fanny. Ganon din po hinihiling namin kala Ate Christine pag-uwi po ng mother at kapatid niya sa Mindanao. Sana po ay bigyan niyo sila ng traveling mercies pag-alis at pagbalik nila. Ingatan niyo po sila sa malayong travels nila. Ang father ni Deacon Gino, sana po umepekto yung mga gamot para lumuwag yung
paghinga ng tatay ni Deacon Gino. Sana po ay tuluyan po yung paggaling niya as per the prescriptions ng mga doctors. Sana po ay maging maayos ang kalusugan ng father ni Deacon Gino. Ganon din po, makita ng father ni Deacon na ang kaiklian ng buhay, ang kaseryosohan ng kasalanan, at ang kapatawaran sa krus. Nihiling ko rin po para kay Arian na sana po ibigyan niyo siya ng wisdom sa spiritual life niya. Protektahan niyo po sana ang father niya sa pagtatrabaho at sa araw-araw na ginagawa. Bigyan niyo po ng paglago spiritually sa kanyang nanay, lalo na po sa Panginoong Hesukristo. Ay nihiling po namin ang pagpapala niyo sa Dayag family. Ganon din po kay Leonard. Sana po ay bigyan niyo siya ng blessing na maging member siya ng isang tunay na church. Bigyan niyo rin po siya ng commitment sa church kung saan siya ilalagay ng Panginoon. Sana po pagalingin niyo siya sa pinagdadaanan niyang sakit. Alam niyo po yung pinagdadaanan niyang sakit. Sana po ay pagalingin niyo siya dito. Sana po ay magkaroon ng mga medical procedures para po malabanan itong sakit na to. Tulungan niyo po si Leonard sa pag-eskwela niya, makatapos siya, paghahanda niya dito, at pagpupuri sa iyo sa pag-eskwela niya. Hinihiling din po namin, ama namin, kay Charlene. We are asking para kay Pastor Erwin para sa ministry work sa Bahrain at safety niya pagpunta next week. Sana po ingatan niyo si Pastor Erwin para doon sa pagmiministeryo niya sa ibang bansa. Bigyan niyo po si Charlene ng physical na kalakasan at wisdom sa pag-aaral niya, ama namin. Nihiling po namin na bigyan niyo siya ng espiritual na kalaguan sa kabila ng business sa kanyang pag-aaral. Ganon din po, bigyan niyo si Leonard ng provision sa mga iba't ibang pangangailangan niya sa eskwelahan at sa families nila. We praise you, Father, sa natapos sa pag-aaral namin, sa mga nakadalo earlier, at hanggang sa mga kasama namin ngayon. Inihiling po ang pagpapala niyo sa mga magtatrabaho pa at sa mga matutulog na. Palahin niyo po sila Ate Christine, sila Deacon Marlon and family, sila Arian, sila Cass, sila Charlene, sila Monica, CJ, Pastor Erdy and family, Jem, sila Paul, si Kiel, si Crystal, si Leonard, si Pat, si Pet, si Ruth, sila Rose and family, sila Deacon Gino, Deacon Arnel, at ganoon din sila Ziara Marie. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa mga matutulog na, bigyan niyo po silang maayos sa pahinga. Sa mga magtatrabaho pa, bigyan niyo sila ng lakas ng pangangatawan hanggang sa matapos yung shift nila. We praise you, Father, in the name of the Lord Jesus. Amen. And salamat po. Thank you po.